up? Sa magandang araw ulit sa inyo mga kabiskarda. It's nice to be back dahil matagal-tagal tayo hindi nakapag-upload. Pero this time, ito, may binilikan tayong isang farm na kung saan isa to sa madalas na tinatanong sa atin, lalo na pagdating sa saltwater. So ngayon guys, nandito ako ngayon sa Gatchalian Subdivision, sa may Las Piñas po yan. Okay, dito sa may Banaba Street. Dito yan sa may Samrose Aquamarine Trading na kung saan ito guys, grabe. Sandamakmak. At lalo na yung mga mahihilig sa saltwater dyan, bumisita kayo dito dahil sobrang dami ng mga saltwater fish na pagpipilian nyo rito. So ngayong araw, samahan nyo ako guys, libutin natin tong farm na to. Pakita ko sa inyo kung ano yung mga variety na makikita nyo dito dahil talaga mag-i-enjoy kayo. Tara, let's go! So guys, magandang araw ulit sa inyo. So nandito tayo ngayon sa farm ng saltwater fish. Dito yan sa may Samrose Aquamarine Trading. At sa mga magtatanong kung saan tong exact location, guys, dito yan sa may Gatchalian Subdivision sa Las Piñas. So pagpasok nyo ng gate mismo ng subdivision, bilang kayo ng tatlong iskinita kanan, dulo, pag nakita nyo yung covered court na yan, ito lang siya. So ito yung pinaka lugar. So pagpasok natin dito, actually ito na-vlog na natin sila at least siguro mga 1 year ago. So kita nyo naman guys, oh. Ayan, oh. Nagkalat yung mga saltwater fish dito guys. At sobrang dami yung pagpipilian dito. Ayan, oh. May mga bagong dating pa sila dito. So by the way, pakilala ko po muna si Kuya Samuel, yung nagkatiwala po dito. Kuya, bati po muna kayo. Hello po. Ayaw. Morning. Kuya, dito sa mga magtatanong, ano oras po ba yung shop natin nagbubukas, nagsasara? Basta gising ang tao. Umaga hanggang gabi. Minsan hanggang umaga pa. Tapos dito po kaya, sa mga marami kasi nag-PM sa atin, tumatanggap po ba kayo ng online transaction kapag may mga gusto magpa-deliver? Pwede naman po. Pwede naman sir. So ilagay na lang natin dito guys yung kanilang FB page. At kadalasan kasi dito guys, mas maganda kung mag-walk-in kayo. Kasi dito mas makakapili kayo guys. Ayan, ang dami dito guys. From doon sa mga favorite natin ng mga clownfish. Tapos meron dito mga powder or brown ba to kaya? Pwede ba? Ayan guys, oh. Ayan. So may ibang klase pa dito. Ayan. So bisita lang kayo dito. Tapos meron pa kayong mga ibang pagpipilian dito. Ay, madami dito guys. Kasi marami rin sa atin nagtatanong kung saan yung exact location ng lugar. Ayan. At kasama ko rin pala yung tropa natin. What's up mga guys? Joy Cruz. Ayan. Abangan nyo yung follow-up na video natin sa farm niya ulit. Bibisita tayo sa kanya. Sarap dito mga guys. Napakain dyan, ang daming mga magagandang isda. Ayun, oh. So pasok tayo dito. At kung mapapansin nyo mula dito hanggang dun sa dulo, magkabilaan yan guys. Ayun, oh. Sobrang lawak ng farm na to, lalo na pagdating sa saltwater fish. Dahil itong farm na to, nag-i-export din to abroad. Ayan, lalo na ito guys, oh. Napakaganda ng mga clownfish nila dito. Ayun, oh. Ang daming Nemo guys. Panalo dito. So limit ko lang muna kayo saglit dito. So etong area na to, makikita nyo, hindi ako ganun ka-familiar sa mga pangalan ng mga saltwater fish. Pero pansinin nyo, ayan, oh. Nagkalat dito guys. Ayan. Ito pa, oh. Grabe, napaka-solid. So pag pumunta kayo dito, para na kayong nag-underwater kasi nga ang dami yung pagpipilian ng isda. Ayan, oh, sobrang gaganda. At sigurado ako pasok sa budget nyo to guys dahil napakamura ng mga isda dito. So dito naman sa area na to, makikita nyo, yun, may mga tambak pa sila dito ng mga parang plastic bottle na ganito. So yung mga ibang isda kasi iniwasan na mag-away-away. So kalimitan, nakalagay sila dito. Pero kasi hindi sila tumatagal sa lagayan na yan dahil madalas na-export na kagad sila. Tapos ito pa guys. Ayan, oh. Ang dami pa, hindi ko lang masyado kabisado kung ano yung mga pangalan ng mga yan. Ilan-ilan lang yung mga alam natin dito. Ayan, oh guys, dami. Sobrang dami talaga ng isda nila dito. Yung last na bisita natin dito, parang sa sobrang lakas ng farm na to, nabawasan lang ng konti pero parang hindi pa rin talaga. Alam niyo yan, sobrang dami. So dito sa likod nila guys, nandito yung pinaka malaking filtration nila. Yung pinaka pump system nila na kung saan ito yung nagbibigay ng magandang tubig doon sa mga saltwater. Dahil ito, meron pa sila ditong protein skimmer. Ayan, oh. So meron pa rin sa kabila. Ito yung mga motor nila. Tapos punta tayo dito. So dito, ito yung nagra-run yung filtration system. Ayan, oh. Na kung saan, ayan yung nagsusupply sa buong facility. Ayan. So umiikot sila. Tapos dito sa pinakalikod, hanggang dun sa may dulo, meron pa rin mga isda yan dito guys. Ayan, oh. Grabe. Ito po, dami, oh.
So papakita ko sa inyo guys yung mga isda na naandito. Ayan oh. Patan, ito may mga popper fish pa tayong nakita. Tapos may mga, I'm not sure kung yellow tang, parang hindi ata. So again, hindi tayo ganun ka-familiar sa mga pangalan. So pag bumisita kayo dito, pwede nyo i-ask yan sa mga staff nila dito guys. Tapos meron pa sila dito mga small crab. Hindi ko alam kung mga hermit crab ba yung naandito. Ayan, ang dami guys oh. Ayan, tapos may mga cleanup crew. Meron din silang mga anemone dito. Ayan, yung mga ano nini ng mga clownfish na binabahayan. Meron din sila dito mga cleanup crew na snail. Ayan, yung mga snail, ayan oh. So dati guys, kung matatandaan nyo, nakapag-alaga na rin tayo ng saltwater fish. Actually nabenta na rin yun. Pero yun nga, maraming nagsasabi kasi na maganda talaga ang saltwater fish. Ang tanong, paano yung maintenance? Pagdating sa maintenance mga kapiskada, number 1 kasi nagiging problema natin dyan is kung saan tayo kukuha ng tubig. Dahil tubig alat po itong mga to eh. Ayan, kung mapapansin nyo, gabi guys, ang ganda nito. So, kapag mag-start kayo na mag-alaga ng ganito guys, make sure lang talaga na mag-research muna kayo kasi marami rin talagang dapat pag-aralan, lalo na dito sa pag-aalaga ng saltwater fish kasi hindi rin ganun talaga kadali. Pero once na makuha nyo naman yung tamang procedure, lalo na yung salinity ng tubig, alat, eh hindi na kayo mahihirapan. Ang kagandahan dito, yung mga isda na nandito guys, mura nyo lang yan mabibili. Gaya ng mga to. Ayan oh, ang daming clownfish oh. Isa sa mga bestseller at patok lalo na sa mga kids. Si Nemo, mga clownfish, ayan. Ito po. So again dito guys, yung price ng mga isda nila dito nakadepende sa size at kung anong klase. Ayan po. Hindi ko alam kung butterfly ba to o angel yan. So hindi na kasi tayo ganun ka sa mga saltwater fish. Tapos ito pa. Talaga mag-i-enjoy kayo dito guys once na bumisita kayo dahil ang daming variety ng mga isda na makikita nyo gaya nito. Ayun oh, parang ito yata yung yellow tang. Grabe guys, ang ganda nito. Ayun oh. Meron pa tayong ispatan dito na blue emperor. Ayan. So ilan-ilan lang yung mga alam natin dito. Ayun oh. Ang dami guys. Ito po oh. Ano yung guys oh. Ayun oh. So ang gandaan dito guys, kapag nag-alaga kayo ng saltwater fish, yun nga, ang ganda kasi sa mata, lalo na yung mga kulay nila, sobrang intense. Unlike dun sa freshwater. So sa freshwater naman kasi kumbaga basic na rin yun pag mag-aalaga kayo. Pero kasi pag mag-alaga kayo ng mga ganitong klaseng isda, talagang challenging kasi marami kayong dapat i-monitor. Lalo na sa filtration yan, ayan. Dito guys sa isang room na to, so parang meron sila dito lagayan ng beta, ayan o. Pero ayan yung mga laman o. Ayan o. Parang brown tang ata itong mga to. Ayan. So marami dito guys. Ayan. So siguro kaya sila naka per tank dahil siguro mga territorial fish din sila tsaka mga aggressive. Kaya siguro pinag-iwalay din sila. Dito sa area na to, ayan o. Grabe, laki na ito guys. Mukha lang maliit yan. Pero ang laki niyan. Ayan o. Ayan. Ito pa o. May popper fish pa dito. Boom, dami, solid guys. So yung system na gumagana dito, parang nakakonect lang yan sa pinakita ko kanina dito sa inyo, yung pinaka-filtration system nila na nagsusupply yung pinaka main source niyan is dito lang, isa lang. Umiikot sa buong facility, ayan, kung mapapansin nyo. Ayan, so ito lang yung pinakabagsak ng tubig yung nagiging pinaka-oxygen nila. Ito naman sa isang room na to guys, ayan. Pinayagan tayo pumasok dito dahil dito yung mga anemones nila dito. Dami guys. Woo, grabe. Hindi ko mawari kung saan ko itututok yung mata ko. Ayun,
May mga cardinal pa dito. Ito pa yung mga anemones nila. Sobrang dami guys, ayan o. Yung mga iba-ibang kulay pa. So pasalamat muna tayo sa katiwala at pinayagan tayo pumasok at makapag-vlog dito dahil bibihira yung mga pinapayagan ng mga tao na nakakapasok dito. Ayan. So marami pa dito guys, ayan o. So kayo nang bahala mamili guys pag pumunta kayo dito, ayan. So guys, dito na naman tayo ngayon sa quarantine area nila na kung saan ayun, makita nyo, dami pa rin mga saltwater fish. By the way, kasama ko si Kuya Roldan at si Kuya Edwin. Ayan, so Kuya, dito sa quarantine area nyo, yung mga isda na pinapak nyo dito is ano yan? Ready for shipment na ba? Ready for shipment, oh. So, ibig sabihin ito yung mga goods na dito. Mga goals na to. Ah, okay. Yung nandun sa labas kanina na nakita natin, kumbaga, I-screen pa ng screen. ini-screening pa. Ina-assort pa by size, ganun. Ah, okay. So, kung mapapansin nyo guys, ito yung ibang isda natin is naka-acclimate pa sila. Ayan, oh. Ayan, ang dami dito guys. So, again, yung farm na to ay nag-ship din to ng mga saltwater fish abroad. Ayan. Tapos meron pa sila dito mga bioballs. Ito yung sa filtration nila. Ayan. Tapos kung makikita nyo, ayan sila kuya nagpapak dyan ng mga isda. Ito pa yung mga ibang inaasot dito. Grabe kasi yung ganda, oh. Brown. Tapos dito sa likod, yung pinakita ko sa inyo kanina. Ayan, oh. Ang dami. Ang dami talagang isda, oh. Ayan, ayan, oh. Grabe, solid. Ito, oh. Ayan, oh, tingnan nyo, oh. Ayos to, ganda. Parang tiger verb, oh. Ang cute. So, once na mag-avail kayo dito, guys, ng mga saltwater fish, make sure lang na ask nyo rin sa kanila kung ano-ano yung mga dapat pagsamahin at saka yung hindi dapat pagsamahin. Kasi meron din mga isda talaga na territorial. So, baka pag minix nyo to dun sa mga ibang isda, eh, kundi mag-away, magpatayan, or magkainan sila dyan, guys. Kaya kailangan, alamin nyo rin dapat kung ano yung mga dapat pagsamahin bago kayo bumili. And syempre, nakadepende rin yan yung tank size na gagamitin nyo. Make sure din na dapat maayos din. At yung bioload, kung ilan din yung isda na ilalagay nyo. Ayan, oh. So dito sa area na to, mga malalaking size ng clownfish yung nakita natin dito. Ayan, oh. Grabe, ganda. Tapos meron pa sila dito mga tomato clown. So itong isda na to, isa to sa mga medyo aggressive na mga clownfish. Ayan, oh. Pero napakaganda lahat nila, halos talagang mag-e-enjoy kayo. Ito yung pinaka nagustuhan ko sa saltwater fish kasi bukod sa magaganda yung kulay, sobrang mura lang nila unlike sa mga freshwater fish natin. Ayan, ah. Ayan. So again guys, bisita kayo dito. Kung mga saltwater fish lover kayo, pwede kayong bumisita rito. Located lang to sa Megatchelian Subdivision. Ayan. Ilalagay ko yung address at yung page nila dito guys na kung saan pwede kayong umorder. Meron tayo na ispatan na dory and blue tang. So isa sa mga best seller na saltwater fish. Meron po sila ditong saltwater na stingray. So ito pa yung iba. So again guys, yung price nakadepende yan sa size no at saka klase ng isda. So nabanggit sa atin ni Kuya na magkano ulit Kuya yung pinakamura yung isda dito? 30 pesos. And then yung pinakamahal, depende sa klase talaga, no? So, dun naman binabase at saka kung anong klase ng isda yung bibili nyo. Ayan guys. Yung mga clownfish natin dito na mga small to medium magkano? 20 na lang. 100. Depende. Yung mga maliit, mga tag-50, ganun. Oo, yun. So again guys, ito yung sinasabi nila Kuya dito na yung mga sizing na ganito, ito mabibili nyo lang ito siguro more or less 100 to 200. So may mga taga 150. Yung mga maliliit na ganito guys, mabibili nyo lang ngayon ng 50. Ito mga to. Ayan. So nakadepende sa size. So kayo na lang bahalang mamili dahil talagang mananawa kayo dito guys kung magpunta kayo dito, basta agahan nyo lang guys. Kaya sa mga gusto mag-alaga ng saltwater fish, kasi kadalasan na tinatanong nila dito is yung kung saan nakakabili ng tubig, alat. Meron din po ba kayo dito binibenta? Meron. Mga magkano yung Kuya? Isang galon, 50. 50 ang isang galon. Oh. Ah, okay. So, 50 yung isang galon. Guys, ito pa yung mga ibang anemone nila. Ayan yung mga kararating lang. Ayan, oh, madami pa. May mga snail. So, iba-ibang klase. Ayan. So, bisita lang kayo dito, guys.
no? So sana nag-enjoy kayo ngayong araw at nalibot ko kayo dito sa mga naggagandang saltwater fish. Again, sa mga gusto bumisita rito, lokay dito sa may Gatchalian Subdivision, dito yan sa may Las Piñas. Kung bago ka pala sa channel ko at mahilig ka sa mga fish content, no? Pagdating sa fish keeping hobby at sa mga pets na pwede nating alagaan, please like, share, subscribe at click na rin yung notification bell para maging updated ka sa mga bago nating upload. So again guys, maraming salamat sa patuloy na sumusuporta sa walang sawang tumatangkilik sa atin dito sa Fishkada Channel. Marami pa tayong bibisitahin guys, so stay tuned. So maraming salamat sa inyo. See you next vlog. Peace, yo, let's go!